So medyo matagal-tagal na akong walang nakakasamang magluto dun sa aking ilulutong putahe. Eh syempre, sino pa bang pinaka-the best na makakasama natin ulit? Ito ang ating ining. Hey, Dizon! Hello po mga ka-food explorers. Excited na ulit ako, chef, na matry magluto kasama mo kasi matagal-tagal na po sa inyo last one. More than a year na yun, ano? Yes, more than a year na. So, Ayan, I'm so happy. Ano po ba lulutuin natin ngayon, chef? napakahirap nito, Neng. Ano yan? Chicken nuggets. Pero isa yun sa mga favorite ko na pagkain kasi mabilis lutuin. Exactly. Tapos on-the-go food. It's an alternative for a very fast-moving lifestyle. Correct. Convenient siya, pero kasi for a dad like myself, it pays na alam mo exactly kung ano yung ingredients na nandun. For a chicken nugget, of course, you need a chicken. Chicken? Of course. Ito yung parang flavor enhancers lang natin. Okay po. We have garlic powder. Garlic powder. Yep. Lagay lang natin dyan. Tansya-tansya lang to. Tansya-tansya lang to. Okay. And ito naman yung mga tipo ng mga ingredients na kahit masobrahan ka ng kaunti, it won't Okay really lang. mess up the end product. We also have our onion powder. Onion powder. Actually, baliktad feeling ko. Uy, first time ko makarinig ng onion powder po, chef. Lagi ko naririnig garlic, pero Oo nga, ngayon ito ko nga lang yun. nalaman Ito nga yung onion. ating onion. Ayan. Oh! Lasang chichirya. Ayan, exactly. Or lasang French fries. Oo, French fries. Yung mga linalagay sa mga Yan. fries. Oh, lagay lang natin yan. And then, sort of our binder para magkabit-kabit yung meat natin. Salt. Pag naging official co-host ka na ng Farm to Table, Hailey, ano yung unang-una mong iluluto sa mga food explorers natin? Ako po kasi mahilig talaga ako sa masabaw na pagkain at saka masarsa. So it's either sinigang or Bicol Express. Pero dahil Kapampangan ako, parang feeling ko kailangan talaga sisig. So meron pa akong, ano na ba ngayon? Ilang linggo para mag-aral. Gusto ko yan. Ayan. Yes, yes, yes. Okay po, ngayon nalagyan na natin ng seasoning ang chicken. What's our next step? Tapos na. Tapos na? Yun na Yes. yun? Yes. Ganun kadali. Pero of course, we want texture. Yes. Kaya natin gustong ipaintindi sa kanila na ganito kadali yan. Kasi at this point, pwede nyo nang gawin tong nuggets. Kung Patty. Patty, Oh. pang burger, chicken burger. Pwede nyo rin tong pang steam, bola-bola. So, itong ating mixture na to is very versatile that you can pretty much do anything. With it, Yes. Dagdagan mo to ng konting herbs. Kung gusto mo ng medyo Mediterranean yung flavor profile, dagdagan mo to ng 5 spice para medyo Asian. So, ang dami, ang dami. Daming pwedeng gawin. Yes. It's a base, kumbaga. Exactly. So, para sa chicken nuggets natin, since may anak akong makulit, another thing that you can also do is shape it kung anong gusto mo. Mga stars, heart. Exactly. Okay. Dahil So- kapuso tayo, heart. Exactly. Ayan. So, ganun lang kasimple. We have here our FEB. FEB, Yes, our Flour, egg, egg, and breadcrumbs. breadcrumbs. Lagyan lang natin ng oil para lang hindi dumikit yung mixture doon sa kamay natin. And dahil mag-FEB tayo, wet. Wet? Ito yan, wet. Okay. Ito yung dry. Oh, this is considered wet. Kasi mababasa siya eh. Kasi siya yung last step. It will be the same hand kasi na kukuha siya. So, okay po. wet group yan, Okay. kumbaga. Although, technically, dry ingredient yan. Pipipiin Bilog lang lang. natin yan. Oh. Ako gagawin ko siyang puso. Yan. Yes, kapus. Ididikit mo lang siya sa flour muna. Yan. And then, yun. Ako naman, dito na ako sa egg natin, beaten eggs. And then, lalagay ko siya sa ating breadcrumbs, yung aking With dry the- hand. Okay. And then I'll just press it. Pagpag lang ulit. So medium heat lang ito. Yan ang yung kan mo. Ayan. Very good. Yes. Alright, let's... Mga ilang minutes po siya ibababad kung deep fried? Kung deep fried, depende sa temperature. Pero yung sa akin, mga 1/3 inch thick.
Siguro I'll give it 30 seconds Mabilis per lang side. pala talaga. Pero i-flip ko yan ng 2 beses. 2 beses, Oo. okay. Para sure na luto yung chicken sa Yes, loob. ma'am. So, flip ko na rin yung sayo dyan. Heart na heart. Yung sayo siguro, I'll give it 2 more flips. Okay po, dahil mas makapal. Yes. Okay, our freshly cooked chicken nuggets. Pero syempre, before that, we gotta have our own sauce. Sauce. Mustard, mayo, and honey. Here you go. Yes, our homemade chicken nuggets, everyone. Pinakbet. Walang question dyan. Ilocano delicacy yan. So yung mga natitikman nating version, lalong-lalo na sa mga restaurant, is something na nagkukos minsan ng diskusyon. So from my understanding, ito ang original na Ilocano pinakbet. May mga key elements kung ano yung nagpapa quote-unquote authentic. So para dun sa mga purist ng Ilocano cuisine, ito po yung para sa inyo. Correct nyo ako kung mali ako, agree rin kayo kung tama ako. Kailangan kapag nag-Ilocano pinakbet ka, ang pinaka-critical dyan is yung pangpalasa. Hindi tayo gumagamit ng alamang or bagoong alamang. Ang ginagamit natin, bagoong isda. So, isa yan. Pangalawa is, hindi tayo gumagamit ng kalabasa. So, Tagalog version daw yon, Tagalog interpretation yung pinakbet na may kalabasa. Sa amin, any other root crops kagaya ng kamote. So, as far as I know, yun yung mga key characteristics ng, again, air quotes, authentic Ilocano pinakbet. So, prepare lang natin ito. So, I'll start slicing my tomatoes. And of course, ito, isa pa. Mahilig kami maglagay ng luya. And then after nyan, ito optional, sibuyas. And then yung ating mga gulay. Kung yung mas native, better. Ibig sabihin ito yung mga maliliit na version, kagaya ng ampalaya natin, yung ating talong. And yun nga, naglalagay din tayo dito ng ating kamote. Siyempre, okra. And yung aming palang. So, okay na yung ating mise en place. So, ready na rin yung ating palayok. Unahin natin siyempre yung ating kamatis. Lagay natin yan sa pinakailalim kasi we're building flavors, so we're layering the ingredients. Lagay na rin natin yung ating luya at ating sibuyas. I would prefer na haluin natin ito kasi lahat naman sila nasa ilalim at saka ito yung aromatics natin. Yan yung para magdadala nung lasa nung magiging pinakasarsa ng ating pinakbet. After nyan, yung ating kamote, since ito yung pinakamatagal maluto sa lahat ng ingredients natin. Next up, yung ating talong, ampalaya. Halo lang natin pareho. Then next up, yung ating okra, yung ating palang or sigarilyas, yung ating sile, at syempre, yung ating bagoong isda. And please take note, ang isa sa mga key differences is bihirang-bihira kami maglagay ng tubig. Kung meron man kakatiting lang or enough lang para magkaroon ka ng konting sarsa. Ang logic kasi namin dyan is as you simmer, as you boil your vegetables, maglalabas din naman ito ng sarili niyang katas. Tatakpan lang natin to ng dahon ng saging. And then after nyan, sasalang na natin. So lulutuin lang natin yung ating gulay for about 45 minutes to 1 hour. Slow cook dapat. Habang hinihintay nating maluto ang Ilocano pinakbet, mag-iikot muna kami ni Hailey sa Villa Emilia Farm at katabi nitong EJ Play and Campground. Siyempre, hindi namin palalampasin ang Carabao Ride. Stop! Ho, 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 ho.
After ng ATV at Carabao rides, mukhang luto na ang Ilocano pinakbet. Isa sa mga pwedeng gawin dito is vegetable picking. Yung kagandahan dito, pagkatapos nyo siyang pitasin, bayaran nyo lang, pwede nyo nang iluto. Kaya fresh na fresh talaga yung mga gulay na makakain nyo dito. So, merong sitaw dito sa likod ko. So, kunin natin. Yan. Ayan guys, so eto naman, romaine lettuce naman to. First time ko rin matatry magpitas ng ganito. Kaya naman binigyan nila tayo ng sandata and the tools para makapagpitas. 2 baby lettuce to, guys. Samgip. Oh my gosh, matamis. Iba talaga yung fresh na gulay. Meron tayong pechay at mustasa. Sa aming mga Kapampangan, favorite namin ang buro and meron kaming burong mustasa. Kaya very familiar ako dito sa mustasa na to, guys. Actually, mas madali siyang kuhanin kasi may mga mas maninipis yung roots niya compared sa lettuce. Ayan. Mustasa. Ang anghang. So dito naman tayo sa pechay. Meron kayong fried na fish o kaya grilled fish tapos steamed na ganito. Oh, ang sarap nun, guys. Tikman din natin siya. Ang fresh ng mga lasa nila. For our next dish, we'll make arroz valenciana. It's one of those Filipinized dishes na nakuha natin from other cultures, specifically Spaniards. Siyempre, nung na-colonize tayo, meron silang paella. Filipinized in a way na gumamit tayo ng mga sangkap na gusto natin. So pag tatanungin mo ako, pag pumunta ka actually ng buong Pilipinas, halos kanya-kanyang versions yan eh. So, para sa akin, may mga components lang tayo na nagpapaiba doon sa ibang versions. Pero, as far as I'm concerned, basta malagkit yung ginamit mo, pwede mo nang tawaging arroz valenciana. So, we have here our bell pepper. Kakat ko lang ng small dice. So, we have here chorizo bilbao. So, pag chorizo bilbao kumpara doon sa chorizo Macau, chorizo Macau is Chinese spices, of course. Pinaka-prominent na lasa pag chorizo Macau is yung 5 spice. Pag Bilbao naman is, of course, yung kanilang paprika. Then, onions. And then yung isa sa mga proteins natin, aside sa chorizo, yung ating chicken. For our first step, annatto oil sa pan. And then yung ating bell pepper. We are basically going to saute yung ating bell pepper for a minute. And then we will set it aside. Next up, yung ating sibuyas, chorizo, tsaka chicken. I will start with our chicken. Yan yung ating bilbao. Then yung ating onions. We are going to saute this for around 8 to 12 minutes. Then saka natin ihahabol yung iba pang ingredients. Now we will season this with some salt and pepper. Tanggalin lang natin yung ating chicken kasi ililayer na natin yung mga components. Lalagay na rin natin yung ating malagkit. So pag medyo nag-bloom na or medyo parang pumuputok-putok na yung malagkit natin, we can pour in our chicken stock. Kapag nag-reduce na siya, bantuan lang natin ulit ng another batch of chicken stock. So naubos na natin yung ating chicken stock and medyo bitin pa. Kumbaga uhaw na uhaw pa sa tubig or liquid yung ating malagkit. This is the perfect time para mailagay na natin yung ating kakanggata. And then yung ating manok.
Paigahin lang natin to ng mga 10 minutes or hanggang almost evaporated na. So satisfied na ako dun sa natitirang liquid doon sa ating pan. Tatakpan na natin to para nga main-in. And then later on, before natin isa-serve, ibabalik lang natin yung ating bell pepper. Lalagyan na natin yung ating green peas at i-garnish natin ng boiled eggs. So, nandito naman tayo sa EJ Play and Campground Animal Farm. Kapag po kumuha kayo ng mga cabins niyo dito, libre siya or kasama siya sa tour. Pero pwede rin naman kayo mag-day tour para ma-experience niyo pa rin at makita yung mga animals na nandito sa EJ. So, tara, tignan natin sila. Hi! Kuya Kim, is that you? Kuya Kim, sumagot ka? Hindi daw po siya si Kuya Kim. So, isa sa mga pwede niyong gawin dito aside sa sightseeing with the animals is syempre pakainin yung mga animals. So, mag-feed tayo ng mga chickens. Hi, chickens! Hi! Ayan, guys. So, dito naman kasama natin ang mga peacocks and turkeys. Iba't ibang uri ng kambing din yung kasama natin dito, guys. Tignan nyo, ang lalaki nila. Sabi ni Goaty, meron daw Himalayan salt na nakasabit doon. So, kaya nandyan yan para dilaan nila and pag dinilaan nila, mauhaw sila para hindi makalimutan uminom ng ating mga goat ng water. Iba't ibang klaseng duck yung nandito, guys. Merong Peking duck, merong itik, at syempre meron din tayong native Filipino duck. Hala siya. Ayan, umalis siya. So guys, dahil ang ostrich ang pinakamalaking bird, of course, they also have the biggest egg among all other birds. Ito yung isang example po ng ostrich egg. Ayan guys, syempre hindi makukumpleto ang farm experience natin pag hindi tayo makakita ng mga baboy, di ba? Isa yan talaga sa mga animals na parte palagi ng farm. So guys, kasama ko naman dito ang mga sulcata tortoise. Guys, hindi ko siya kayang buhatin sa sobrang bigat niya. Kasama ko naman ngayon, guys, yung mga New Zealand and California rabbit. Mga food explorers, syempre meron din tayong makakainan dito sa loob ng farm, which is itong Luntian Cafe and Bar. Kasama natin dito si Miss Jel para ipaliwanag niyo sa atin kung ano ba yung mga delicacies and mga favorites ng mga customers nila kapag pumupunta sila dito sa Luntian. Ano pa po yung mga meron tayo, Miss Jel? Okay, first we have the clubhouse sandwich. Pero, iba yung egg nyo, galing po to sa... Yes, so far. And then we have our famous lumpia Shanghai, mixed with the cheese and parsley. Oh my God, ang lutong! Crispy. Mas naging malinamnam siya dahil dun sa cheese. Tapos yung kick ng lasa ng celery, mas masarap siya, mas naglasang healthy. This is our signature drink. This is Luntian Refresher. For sure, gustong-gusto ng mga kids to Yes, po naman. yes. Okay, let's try the chicken wings. Dahil fried siya, medyo dry. Perfect talaga siya na lagyan ng sauce na ganito kasi mas nagiging moist yung chicken. Yung lasa ng chicken and yung crispiness ng chicken, nag-mix lahat yan. So, it's really a bomb of deliciousness taste sa loob ng bibig. That's chicken Alfredo. Chicken Alfredo. Guys, ako, just a quick trivia, I really do love mga pasta na cream-based. Wow. Sarap niya, everyone. Alam mo guys, na fresh talaga yung ginagamit nila kasi nade-distinguish ko yung lasa ng itlog nila na masarap. Imus, menudo. So again guys, ito po ay menudo pero walang sarsa. Patatas at baboy. Okay? Kaya tumataba ako sa farm to table. Oh my goodness! Ito naman po, ano po to? Dito ako curious. That's our version of sinigang na bangus. Our version is thick and sauce siya. Kita mo, hindi siya malabnaw. Malapot siya. And then, the talong and yung makangkong, you make it crispy. Yung sinigang nila, ito yung sinigang na gustong-gusto ko. Kasi ang sinigang, yung mapapangiwi ka sa asin. Last but not the least, ang laing. Kain po tayo. Oh my God. Ang sarap. Mapapa-only rice ka talaga dito sa laing.
Wow! Okay, Luntian Cafe and Bar is located inside the Villa Emilia Farm here in Malagasang 1A, Imus, Cavite. So come and visit us and we have lot of things to offer sa inyo. Yon. Mga ka-food explorers, wag po kayo magpahuli at tikman ang masasarap na pagkain with a twist dito sa Luntian Cafe and Bar. See you here po! Thank you. Kita nyo naman, ito lang naman yung ating mga bida for our next recipe. Of course, yung alaga nilang Rhode Island Red dito, meron din silang native chicken. And na-timingan natin, season ng sigarilyas o palang sa amin sa Ilocano. Gagawa lang tayo ng usual combination sa ibang region sa Pilipinas wherein yung kanilang sinigang may halong winged beans o sigarilyas. So gagawa tayo ng sinampalukang manok pero para lang not your typical sinigang, mag-i-infuse na ako ng a subtle element of flavor. Smoke. Isang mabilis na hugas muna dun sa ating sampalok. Babad lang muna natin ito. Naisip ko lang kasi nung dinala sa atin yung bagong katay nilang manok, medyo may mga bala-balahibo pa. Hindi ko naman originaling intention na sunugin or isinge yung balat ng manok. But since ayoko mag-isa-isa, so naisip ko lang na tumuhog ng dalawang problema sa isang solusyon. So sunugin nga natin yung balat, matatanggal yung mga konting nakausling mga balahibot. And at the same time, mag-elevate doon sa usual na kasanayan nating sinigang dish. Alright. So ito na yung ating mga manok. Susunod na rin natin para sumabay yung pag-develop nila ng flavor, yung ating fresh na sampalok. Ipe-prepare na rin natin yung ating puso ng saging. So yung manok natin, yung salamagi o yung ating sampalok, and then yung puso ng saging, magkakasabayan kasi sila yung medyo matatagal maluto. Itong mga to, imbis na i-dispose natin, what you can do, of course, linisan nyo muna and then air dry or isan-dry ninyo para kunyari may mga humba kayo dyan, pangkare-kare din, pwede nyong ihabol to para hindi nasasayang. Okay na yung mga main characters natin. Siyempre, kailangan niya ng supporting cast. Hindi pwede mawala yung ating aromatics. So we'll start off with our tomatoes. And of course, yung ating ginger. And finally, yung ating onions. Lagay tayo ng konting asin. Siyempre, paminta. And finally, patis. So, halos malambot na yung ating chicken. Actually, luto na siya. Pero hindi pa siya fork tender. Siguro, kaya pa niya ng mga 10 minutes. Perfect time para i-ready na natin yung ating sigarilyas. Ayan, kita natin, bata pa. Oh. Wala pa masyadong sumasamang hibla. Or parang sinulid. Ayan. So, lulutuin lang natin to mga 5 minutes. And then after nun, pwede na mag-serve. Okay, I want to start. Appetizer. Appetizer. Let's try the chicken nuggets. Chicken nuggets. Mga ka-food explorers, I really suggest na try nyo po to. Lalo na sa mga anak nyo, perfecto ipambaon, ganyan. Breakfast. Yeah. Ano po ba yung mga ginawa nyo, Chef? Kasi wala po ako nung linuto nyo Yeah, itong mga syempre, alam ko busy-busy ka. Alam ko rin kumain ka. So we have here our Ilocano pinakbet. Ilocano pinakbet. First time ko makakakain ng meron kamote. So, Dahil siguro kinalakihan ko, I prefer that. parang siyang may halong isda. Dahil Yeah. ang sarap. Or for something na niluto ko ng more than an hour. See how crunchy yung Ang palaya. vegetables? Ayun yun. Actually. Diba? Oh my God, ang sarap. Tapos Ano Valenciana. naman po yan? Bringi. Bringi. Or biringhe sa Tagalog. Ayan. So hindi sa akin ang galing yan, hindi ako nangaasar ng Kapampangan. Ha? Hindi po. Ano mga taga ko? Dala mo na ka ng bringe. Ganon. Dalhin mo nga dito yung bringi. Okay. Kaparehong-kapareho po siya ng lasa. Yeah. This is the sinampalukang manok. Oh my God. This is... And the broth. My God, the broth. Ang asim, ang sarap. Although rustic yung plating niya, lasog-lasog. But these are the things that, at least in my time, remind me of the simple times. Correct. This generation, Yeah. talagang kailangan very
picture perfect yung mga pagkain natin. Pero guys, in reality, yung mga ganitong pagkain, Yeah. ito talaga ang tunay na pagkain Pilipino for me, ha? I've always said this, food is that bridge, it's that medium that connects you to your past Yes. and to your future. Future. Yeah. Totoo po yan.